Sa katabi nyo na kaya na sumagot sa isa. But before that, right now, I'm 25 years old or medyo matanda pa. So, 25 years old po ako. Na-meet ko yung husband ko at the age of 18. So, that time, I'm student and katulad nyo, part-time ko rin ginagawa. So, ibig sabihin, nadaanan ko yung pakiramdam or yung journey or yung process na kung saan nag-aagaw din yung pag-aaral at the same time gusto mong gawin yung business. Maybe sa part nyo, pwedeng you have a work na kailangan mo, syempre, like if you have family na binubuhay, tama ba? Or meron kang magulang na sinusuportahan. On the other hand, na-appreciate mo naman kung ano yung kagandahan ng business. Tama po ba? So, galing din po ako sa ganung proseso. And isa po siguro sa mindset or principle kung nung nagsisimula ako, na ina-apply ko pa rin po hanggang ngayon is never ako pumapayag na matatapos ang isang araw na wala akong natutunang bago. Nagigets nyo? So, pwede nyo i-take down notes yun. Hindi ako pumapayag na matatapos ang isang araw na wala akong bagong knowledge. So, because of that, ako yung tipo ng estudyante. Siyempre, hindi ka magiging lister kung hindi ka eager to learn. But, ang isa sa realization ko by that time, meron akong certificate, di ba? Yung mga recognition. Pero sabi ko, parang hindi ako masaya. Kasi yung certificate na yon, papel lang yon, yes, but hindi ko matitreat yung mama ko, hindi ko mapapag-travel yung mama ko. Sa akin po kasi, if you will ask me, parang kanino ko ginagawa, nung nagsisimula ako for my parents, iba kasi pag may anak na eh. Pag may anak ka, para sa anak mo na. But, maybe yung sa inyo, kapag tatanungin niyo yung sarili niyo, para kanino mo ginagawa, iba-iba. Pero ako, nung nagsisimula ako nun, para sa mama ko, and sabi ko, given a chance na maaga pa, at kaya kong ibigay yung para sa mama ko, tatrabahuhin ko ngayon. Kaya, hindi po ako pumapayag na walang progress yung isang bagay na sinisimulan ko. And that mindset po, yung meron din ako kung bakit ako naging dean's lister. Habang yung mga classmate ko papasok, then ang knowledge lang na malalaman nila is from the teacher or professor lang. Ako hindi. Bago ako pumasok, may advanced learning ako. Pagka-uwi ko, nag-aaral pa din ako. So, ibig sabihin, bawat mga performer po pala is meron silang extra effort na ginagawa. Hindi lang doon sa mismong senaryo. Nagigets po ba nila? Yes. Ibig sabihin, merong before at merong after, hindi lang yung during. Parang ganito, ito yung during natin ngayon. Bago po ako pumunta sa centering, if you will ask all of my full-timers, ilang online meetings po muna ang kinanda ko. After this centering, meron na yung meeting. And alam niyo po ba kung ano yung ginagawa ko pag pastime ko? Tanong niyo sa akin ano? Ano? Nag-aalaga ng anak. So, ibig sabihin, ako yung tipo ng tao na wala po akong break. Habang nag-aalaga po ako ng anak, nagbe-breastfeed po kasi ako. Habang nagbe-breastfeed po ako, gumagawa po ako ng poster for our business. So, ganun yung makikita yung commitment. Ibig sabihin, madaming dahilan para hindi mo magawa yung business. Pero dapat mas marami kang dahilan para gawin mo. Nakukuha nyo? Yes. Kasi outside, madaming, yung realidad ng buhay, mahirap na. Inflation, tama po ba? Negativity ng mga tao na nakapaligid sa'yo. So, ibig sabihin, dapat pala, kinakargahan mo yung motivation mo inside. At sa lahat ng klase ng motivation, yung nasa loob yung pinakamalakas. Motivate ka ng mentor mo, pag uwi mo, nandiyan yung negative mong asawa, negative ka ulit eh. Tama? Ako na nagsisimula ako, punta ako sa training. Hype na hype ako, pagka uwi ko, pagalitan ako ng tatay ko, negative na naman ako ulit. But, if the motivation comes from inside, kahit anong negativity yan, hindi yan uubra. Tama? Yes. So, ibig sabihin pala, one of the best skills, aside from the handling objections, aside sa prospecting, aside sa mga basic trainings, is kung paano mo minomotivate yung sarili mo. Alam niyo ng mga full-timers ko, ayoko sa mga members na emo. Emotional. Bakit? Ang emotional po kasi, sabi nila, kapag negosyante ka, hindi ka dapat emotional. Kasi bakit? O, kumikita ka na. May nangutang sa'yo. Eh, yung kita mo 5,000, nangutang sa'yo 4,000.
Emotional ka, naawa ka, pinautang mo 4,000, anong mangyari sa'yo? Wala ka na ngayon mapaikot ulit sa business mo. Although, hindi ko kayo tinuturuang madamot. Ang sinasabi ko lang, you need to be logical kapag ikaw nasa business ka. But, the good thing about our business, ito yung tipo ng business na habang tumutulong ka, kumikita ka. Diba nga, sabi nila, instead na bigyan mo, turuan mo paano magkaroon. Right? So, yun yung isa pa lang pala yun, Janina, no? Ngayon, gusto kong tanungin mo yung katabi mo. May pangarap ka ba? Sige, tanungin mo. May pangarap. Pangarap ko dyan. Majority. Meron, right? Ayan, narinig ko meron. Which is, nakakatuwa kasi meron. Tama? Nakakatakot kung wala. Di ba? Paano yung nabuhay ka ng walang pangarap? Aminin natin sa hindi, meron tayong pangarap. Mas mataas nga lang nung bata tayo. Kasi nung bata po ako, gusto kong mag-doktor eh. Kaso takot ako sa dugo. Pero gusto kong mag-doktor kasi ang ganda ng uniform nila. Kaya makikita niyo ako, lagi ako nakasuot. Kasi, pangarap ko pong mag-doktor kaso, sa business ako napunta. Hello? Ayun, so, it just happened lang na sa business ako napunta, pero okay lang. Pero my point is, nung bata ka nga may pangarap ka, paano pa kaya ngayon na malaki ka na? At lalo nung may anak ka. Kasi pag may anak ka na, pangarap mo para sa sarili mo, tapos pangarap mo pa para sa anak mo. Nadodoble, nadadagdagan eh. Tama po ba? Yes. So, majority of you, nung tinanong, yung mga katabi nila, anong sagot? Meron. Kailangan talaga meron. Kasi, mahirap maging successful or mahirap maging driven sa isang bagay kapag wala kang pangarap, yung hindi mo alam kung saan ka papunta. This is my second question na itanong mo sa katabi mo na sinabi na meron siyang pangarap. Tanungin mo, meron ka bang sistema para maabot yung pangarap mo? Tanungin mo. May sistema ko. Sistema. Ano yung sagot ng katabi mo? Meron. Wala. O, diba? Yung iba meron, yung iba wala. But, those are the difference between the two kinds of successful sa pagbe-business. Normal na tao, successful na tao, tambay, o yung professional, pag tinanong mo kung may pangarap meron. But, ang pinagkaiba nila is kung paano nila aabutin yung pangarap nila. Right? So, ibig sabihin, nagkakatalo pala sa mindset, sa principle, sa discipline, sa routine na meron ka, at sobrang importante, yung opportunity na meron ka din. Kasi yung papa ko, gusto niyang maging engineer. May sistema naman po paano maging engineer. But since walang opportunity para makuha niya yun, hindi niya nakuha. The good thing about our generation right now, meron ka ng opportunity sa kamay mo. Member ka na eh. Nakapasok ka na, nakahakbang ka na. Ang kailangan mo na lang alamin, ano yung sistema. And dito na po papasok yung tinatawag na mentor and mentee relationship. Okay? Marami pong actually iba-iba. Yung mga members na dadaan sa atin. Merong gustong matuto, merong ayaw matuto, meron kailangan mong kulitin, meron kailangan mo pang persuaded. Depende po yan. But, ako po kasi, kaya mabilis yung grupo na meron ako right now. In fact, may pumasok po for the past 3 months, almost 3 million sales under my team. But, ayun, ito rin ako. So, ang tanong doon, paano nangyari yun? Or ano yung ginawa mo, Ma'am Delina? Minimake sure ko lagi na meron akong record or meron akong tinitingnan every day kung meron bang progress. Pakita ko sa inyo. Gusto niyo ba makita? Yes! Siyempre daw. Ayan. Ito, meron akong monitoring sheet, maliit, lalo na pag malabo mata. So, sinusulat ko dito kung ilang sales yung pumasok. Okay?
And aside from that, meron akong notes. Bakit ako sa inyo? Nasa na tong mga 60 question ko na to. Di ba kababalik ko lang po umataw, galing from motherhood journey. So ibig sabihin, halos sabay-sabay tayong nag-aaral. But, ang tanong kasi doon, para malaman mo yung mga hindi mo alam, kailangan mo kasing maging aware kung paano malalaman yun. Kailangan mo ng initiative, paano malalaman yun. Pangalawa na isi-share ko is, dapat hindi mo inaantay yung learnings. Ikaw yung lumalapit, ikaw yung kukuha. Kasi kapag inantay mo yan, para mong pinakawalan yung opportunity na nasa company ka, na nasa pioneering stage, na merong magandang concept. Tama? O again, ulitin ko, ang learnings, hindi aantayin. Ang learnings, kukunin mo na meron kang initiative. Diba? So, yun yung pangalawa. And pangatlo, actually, ito po yung mga realization na pwedeng gumising sa'yo or pwede din namang hindi mo pansinin. But try to imagine this, guys. Sino dito yung mga nag-work? Sino dito yung mga nag-aaral? Wala, nag-drop na lahat. Sino dito yung merong traditional business owner? Taas ang kamay. Alright? O, ayan, iba-iba. Try to imagine last question. Sino dito yung naniniwala na maganda, profitable, at kakaiba yung opportunity na nakita mo sa your servisyo? Lahat. Lahat. Tama po ba? Yes. But, try to imagine this. Kung ano yung routine or gaano ka dami or gaano kadalas yung oras na binibigay mo sa business. Kasi ito po yung na-realize ko nung estudyante ako. Kaya ako naging achiever. Kasi pumapasok ako ng maaga, sinusunod ko yung sinasabi ng teacher ko. Pag may exam, magre-review ako. At kapag uwi ko, nag-aaral ulit ako. Sa school yun. Na ang ibibigay lang sa akin grades. Balik tayo sa business. Sa business, ang ibibigay sa atin, profit and dreams. Right? Paano ka nasabing dreams? Ma'am Jolina, totoo bang pwedeng maabot yung dreams? Oo naman. Di ba? Nakuha na natin yan. Nakapagpakasal ako, nakabili ako ng sasakyan through this kind of business, pero hindi ko yan niyayabang. My point is, sinasabi ko to nang meron na akong na-experience na I'm pretty sure yun ay hindi tsamba. Kasi alam ko kung paano gagawin ulit. Right now, nagsisimula tayo, we are earning minimum 80,000 per month. Ang tanong, gusto niyo rin ba ng ganong income? Yes! Gusto. Tama po ba? Pero syempre, again, kailangan may initiative ka. I-check mo every day. Ilang oras ang binibigay mo? Sabi ba ni Mentor Seller yung tatlong alkansya? Na-explain niya na yun? Not yet. O, sige, i-share ko. Dito daw sa business na to, meron daw ikaw tatlong alkansya na dapat pupunuin. Ilan? Tatlo. Yung unang alkansya is alkansya ng oras. Ibig sabihin, normal pala na kapag ikaw nagbe-business ka at meron kang isang bagay na gusto mong palakasin at maging successful doon, dapat binibigyan mo ng oras. And doon naman po ako proud sa inyo. Although late na po yung centering natin, but nandito kayo, nagbibigay kayo ng oras. Ibig sabihin, napupuno niyo yung unang alkansya. Tama? Pangalawang alkansya, pag nagbibigay ka doon sa alkansya or naghuhulog ka doon sa alkansya ng oras, automatic, napupuno din yung pangalawang alkansya. Ano yung pangalawa? Knowledge. Alkansya ng kaalaman. Kasi, kapag hindi ka nagbibigay ng oras, syempre, wala kang matututunan. Diba? Again, hindi naman yan agad parang USB na isaksak mo, ka-transfer agad, gano'n lang hindi. Magbibigay ka talaga ng oras to learn. Tama? And yung pinakahuling alkansya, yung alkansya ng pera. Which is, ito yung gusto natin lahat. Huwag na tayo magplastikan. Gusto natin yun. Sino dito ayaw ng pera? Wala. Wala, di ba? Baka pag nagsabi tayo ng 1,000 dito, lahat tatayo yan eh. Tama ba? Yes! Ngayon, majority of our neopreneurs right now, gusto kumita. Pero,
hindi nila alam na bago pa lang mapuno yung pangatlong alkansya, pinupuno mo muna yung una sa kapangalawa. Kaya, dapat importante na nagbibigay ka ng oras at nag-aaral ka, then the income will follow. Kasi sa totoo lang, kahit ikaw yung tipo ng tao na meron ka ng experience sa ganitong field, sa ganitong business, kahit Millionaires Club ka na, huwag ka magbigay ng alkansya ng oras at huwag mong gamitin yung alkansya ng kaalaman mo. Sa tingin mo, makukuha mo yung alkansya ng pera. Hindi. So, ibig sabihin, sistema na talaga to na gano'n. Right? So, we have basic trainings and meron din po, actually, ito po yung centering na to, mas maganda pa po to sa mga basic trainings natin. Kasi yung sinabi ko ngayon, hindi ko lang po ito uulitin ulit. So, narinig mo. So, ibig sabihin, dahil nagbigay ka ng oras, meron kang nalaman, alam mo ngayon kung ano yung gagawin pag uwi mo para ikaw kumita ka. Nagigets po ba? Yes. So, actually, yun lang naman po. Hopefully, marami kayong natutunan. Yes. So, majority of us po, sa mga nagtotalk ngayon, we are part of a pioneering company before. So, therefore, we decided na bigyan kayo ng mga insights na kung saan, bakit mo kailangan gawin yung AYS ngayon at hindi next week, hindi next month, at hindi next year. Kasi, sobrang laki po talaga ng advantage pag ikaw na-maximize mo or na-take advantage mo yung stage natin ngayon. Kesa hahayaan mo muna na maging okay lahat. Ito ulitin ko kasi dito po normally nagkakaroon ng problem. Yung iba, inaantay nila na maging perfect, na maging, alam mo yun, they are waiting for the perfect time. Sino po dito yung may kakilalang gano'n? Saka ko natatrabahuin pag okay na lahat. Mali. Diba? Kaya ka nga part ng isang pioneering company. Kasi doon pa lang sa simulang-simula hanggang sa maging okay, nandun ka. Kaya yung reward iba compare doon sa mga humataw nung okay na. Nakukuha nyo? Yes! So, ibig sabihin, dahil kayo ay nasa isang company na nagsisimula pa lang, isa sa wag yung sasayangin is yung opportunity na ikaw at sa'yo dapat manggagaling yung mga paparating na operator sa buong Pilipinas, even sa ibang bansa. Yes, yes. Tama ba? Kasi kung hindi ikaw, sino? Yun ang asawa ko lang. So, again, yun lang naman. Hopefully, next check-in day natin, maraming tsumeke, no? Yes! Yes!